Good morning, good afternoon, good evening. This is Alan Burgos from the hashtag Walk with the channel. Welcome and welcome back to our channel. All right, so let us just honor our subscribers. They are now 6,347 subscribers. Thank you so much. 6,343 subscribers para guys, no? Sorry, nabawasan yan, no? Bawasan yan. Anyhow, ang ano po natin, ang pag-uusapan po natin ngayon ay yung with regards dun sa sinabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na um, na ano daw, no? Gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Yan. Okay. So dati po kasi, ang ano natin, hanggang ano, Luzon, Visayas, Mindanao. Yan po ang ano, katotohanan dyan. Eto, biglang sinabi ni Rodrigo Roa Duterte na gusto niyang ihiwalay ang Mindanao. Yan. Bakit kaya nawawala sa sarili si Duterte? Yan, yan po ang ating mga ano ngayon. Pag-uusapan ang ating pagdidiskusyonan. Okay. At respeto din naman natin, no, si Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kasi ano naman, no, naiintindihan din naman natin siya. Medyo matanda na siya, ginagalang po natin. No, ako po ay naniniwala, no. He is one of the best presidents, no? May mga ano po siya dati, pulisiya na talaga nag-agree tayo. Meron din naman pong hindi tayo nag-agree. Okay? Kaya po minsan talagang sinasabi din po natin sa ating programa mga ganitong bagay. No? Ito, katulad po niya, no, gusto niya ihiwalay. No? Nag-react na po mga dating generals niya. No? Ayaw nila. Ayaw nila na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Siyempre nga naman, no? Nag-react na rin po ang mga Muslim leaders natin. Sabi nila, ayaw nila. No? Ayaw nila Rodrigo Roa Duterte na humiwalay sa bansang Pilipinas. Okay? O, nag-react na rin ang mga leaders ng bawat lugar, no? Sa Kongreso pati sa Senado, okay? Na ayaw nila na ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas, no? Parang ikaw lang ang nagsasabi at ang si Bebot Alvarez, no? Ang dati mong speaker ang nagsasabi na gusto nang ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Hindi maaari yun at hindi mangyayari yun. Okay? Patandaan niyo yan, mga kaibigan ko. Bakit kaya nawawala sa sarili si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte sa mga bagay na ito? No? Okay? Ganun po yun. Ha? Pasensya na po kayo, nadadaan lang po tayo sa ating emosyon dahil po for the longest time, ang Mindanao ay kasali sa Pilipinas. Kaya pala, no? Kaya pala, parang hindi niya kayang ilaban ang Spratly Islands dahil nga gusto niyang ihiwalay ang Mindanao sa bansang Pilipinas. Maari ba yun? Okay? Hindi po yun. Hindi po tama yun. Okay? Hindi po natin alam bakit nawawala sa sarili si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Marami rin po nagsasabi ngayon, no? Ngayon, may pag-asa talaga na maging presidente ang iyong anak. Pero sa mga nangyayari ngayon, ay talaga parang binabawasan mo ang mga supporters niya. No? Kanina, may rally na pinatawag sa Liwasang Bonifacio, ngunit kukunti lang ang pumunta. Bakit kaya? Okay? At humihina na rin ang mga surveys. Sa surveys, humihina na. O dati, mga 80%, no? Ang nakukuha ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon, mga ano na, no? 50 to 60%. Madami pa rin naman yan. Okay? Malakas pa rin naman yan. Pero ang inaalala natin, dahil sa iyong kagagawan, dati Pangulong Rodrigo Roa Duterte, baka maapektuhan ang kandidatura ng iyong anak sa 2028. Matagal pa naman yan, pero dapat na natin kailangan pag-usapan kung sino ang mga susuportahan natin sa mga darating na eleksyon. Okay? Kayo, bayan, papayag pa kayo na mawala ang Mindanao sa bansang Pilipinas? I don't think so. Okay? Bakit? Sagutin natin yan, no? Bakit kaya nawawala sa sarili si Pangulong Duterte? Dahil ba sa gamot? O dahil sa emosyon? Dahil natatakot siya? Dahil ang ICC, baka, sa mga susunod na linggo, buwan, araw, ay maglalabas na ng arrest warrant para sa kanya. Okay? Madali lang naman yun, di ba? I mean, but siguro, pag kunwari nakapag-decide na sila na may probable cause, okay, madali lang naman silang maglabas ng arrest warrant. Pero ang problema nito ay ang implementation. Paano nila arestuhin ang dating Pangulo ng Pilipinas? Bakit niya inaaway
si Pangulong Bongbong Marcos. Hindi ba niya naisip na si Pangulong Bongbong Marcos ay siya ang pwedeng magsalba sa kanya? Hindi niya ba naiisip yun? Bakit na sinasabihang adik? No? Hindi pa ba sapat yung pag-drug test niya nung nakaraang eleksyon? Okay? Dati may mga interview na nagiinuman daw sila ni Romualdez, no? At saka ni Bongbong Marcos at ni Lagdameo pala. Lagdameo at saka si Bongbong Marcos. Nagiinuman daw sila. Okay? So, ibig sabihin nun, close sila nung mga nakaraang panahon. Bakit ganyan? 'Di ba? Ibig sabihin, bakit ganyan? Bakit po nagkakaganyan kayo? Bakit po nawawala kayo sa sarili nyo, Pangulong Duterte? No? Ang respeto po namin ay nasa sa inyo pa rin. Pero sana po naman ay maano po natin, no? Bumalik po tayo doon sa ano natin, sa pakikisama natin kay Pangulong Bongbong Marcos. Tignan niyo po, parang nakakarma ang Davao. Umuulan diyan, pinabaha. No? Ano po ginawa natin noong mga panahon na pangulo tayo para panindigan, no? Para protektahan ang Mindanao. Okay? Ganun lang po 'yun, di ba? Oh, ngayon po, no? Sinabi po ng budget secretary natin, ni Pangdamanan, na taga Mindanao ay 40% of the projects, 40% of the budget by the way, ay mapupunta sa Mindanao. Ganyan po kamahal ng ating mahal na Pangulo, no, na si Bongbong Marcos, ang Mindanao. Kaya po sana bumalik na po tayo sa ating, no, sa uh, ating ulirat, no, yung mga dati po natin sana, no. Yan po pinagdadasal natin na humaba pa ang buhay nyo, dating Pangulong Duterte, no, upang ano naman, no, pwede nyo harapin ang mga issues at saka ang mga pinapatusay. Okay? So, panalangin po natin ay talagang uh, bumalik na po, no, yung sa dati po. Okay? Maraming salamat po, guys, no? Maraming salamat po. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, kaibigan, mag-subscribe ka naman upang mapanatili natin at we can be able to maintain and sustain this channel. Thank you so much, guys. God bless you all.